guys, nandito tayo sa animal health emergency. Si Austin kasi parang may sakit. Parang today lang, ngayon lang naman. Parang ano siya, wala siyang gana kumain. Tapos parang pagod siya. Ayaw ko maparating kaya dinala na lang namin agad. Mas magandang maaga magamot kung may sakit. Pero kasi parang nagpapan siya ng mabilis. Nang wala namang ginawa, buong araw natulog lang tapos hindi kumakain. Hindi siya nagigipaglaro. Kaya sabi ko kay Leslie, puntan na natin. Kasi nga baka lumala yung kung may sakit, huwag naman sana. At least maagang napunta dito. Ngayon ang araw na to. Noong kahapon wala naman siyang nararamdaman. So hindi tayo magdadalawang isip na kahit yung mga ganyan, puntan na natin sa emergency. Ano ngayon guys? 10:30 natin tinakpo. 10:30 ng gabi. Guys, nandito na si Austin. Austin ay nag-aalala na ang mami oh. So nandito na si Austin guys. Vitals niya okay naman. Yan. Natanggal yung hindi na kami masyadong nag-aalala kasi yung vitals niya okay naman, blood pressure, heart, lahat no okay. So lahat okay, yung panting niya lang talaga, tapos wala siyang gana kumain. So pupunta daw yung doktor dito para i-check, pero yung technician chinek na siya lahat, okay naman siya. Update lang pala guys, di ba kagabi galing kami ng emergency, so yung vitals niya okay naman, walang nakitang initial na problema kay Austin. Kaso ang problema, since yung situation ni Austin hindi siya urgent, parang nasa least urgent siya yun, kasi may leveling yun guys, 1, 2, 3, 4, 5, yung number 1 yun yung priority nila. So si Austin kasi is siguro nasa level 5 lang. Tagal na namin naghihintay. 10:30 kami, mga pag 11:45. Tapos 12:30 kinausap kami ng nurse. Sabi nga, yung condition ni Austin is hindi ganun ka-urgent. So ang mangyayari, hindi namin alam kung anong oras ma-check up si Austin. At 12:30 na yun. Hindi namin alam. Ang sabi niya, hindi namin alam kung anong oras matitignan si Austin kasi yung mga current na nandun na aso, mas urgent yung kailangan nilang need. Tapos pag may darating pang aso at mas urgent pa, mauuna na naman yun. Sabi ko, baka abutin na kami na umaga dito, or baka mag-open na yung family vet namin nandito pa kami. So nag-decide kami kagabi na iuwi na lang si Austin, kasi kung mag-i-stay pa kami dun, hindi namin alam kung anong oras siya matitignan. May trabaho pa kami, kawawa naman siya, may stress siya dun, or tawag dun, may stress siya, hindi siya makakatulog. So guys, nag-decide kami na iuwi na lang si Austin, magpahinga. Pero tinanong ko yung medical assistant, is the vitals okay? Okay naman daw. So ang gusto ko lang is pag iuwi namin siya, okay lang ba siya? At ipupunta na lang namin sa family vet namin bukas. Nonetheless, kahit anong condition niya, sabi niya hindi naman urgent, so kami daw mag-decide.
So, nag-decide kami na uwi na lang muna. At, yun, nakatulog naman si Austin. Tapos, ipupunta namin sa vet mamaya si Austin after office 4. Kasi napapansin namin na less energy pa rin siya, guys. Tumae siya. Madami siyang poop. Pero medyo malambot. Which is hindi normal. Kailangan matigas kasi yun, guys. Moist lang siya pero madami. Pero ang concern ko talaga is hindi siya kumakain. Well, hindi siya masyadong kumakain tapos less energy. Kaya sabi ko kay Leslie, i-book mo na. Punta tayo sa vet. So, yun yung update. Kaninang madaling araw, umuwi na lang kami. So, tignan natin kung ano ang finding ng vet kay Austin. At ano pala, wala kaming binayaran. Wala kaming binayaran kasi sabi nung receptionist, hindi naman daw siya tinignan ng vet. Kaya hindi kami nagbayad. Nagulat din kami dun sa proseso nung animal emergency, guys. Nagulat kami kasi parang tao din pala. Like, depende sa urgency nung need mo sa kakatitignan ng doktor. Ang hindi kami nag-agree ni Leslie is unlike sa public hospital, libre kasi yun. So, naintindihan ko yung ganong konsepto na kung mas kailangan nung isa, unahin mo. Kaya tumatagal ng ilang oras. Pero kasi sa animal emergency or animal hospital, hindi naman siya libre. Private, ano siya, privately owned. So magbabayad kami. Pero ganun pa rin yung sistema. Di ba dapat? Sabi ko, Leslie, since magbabayad tayo, first come, first serve. Kaso ang problema kasi, guys, nag-iisa lang yung doktor. Siguro walang vet doctor na gusto mag night shift. O kaya ganun ang nangyari. Update ko kayo, guys.